Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pagkikwentuhan natin ngayon ay yung anniversary po ng arbitral ruling ko saan sinasabi nila na nanalo daw po tayo sa ruling ng International Convention to the Law of the Sea, sa UNCLOS. So 8 years na daw po ang nakakalipas dyan nung nanalo po tayo. Pero ang tanong dyan totoo bang nanalo tayo dun sa pagkakapanalo dyan sa arbitral ruling na yan? Kasi when you say nanalo tayo, dapat nasa atin na yung possession na nung mga undisputed island dyan sa West Philippine Sea. Kaso ang problema nga, hindi naman natin nakukuha yung mga isla na yan. Ang masama pa, nakukontrol o kontrolado talaga ng China ang West Philippine Sea. Dahil nga sa maling pulisiya na pinatutupad ng gobyerno natin. Kasi ang tanong muna diyan kasi, sino ba yung dapat mag-implement ng ruling ng ng UN, 'di ba? Sino ba dapat yung mag-i-implement niyan? Sino ba yung mag-execute ng pagbawi or sabi natin yung pagbigay ng ruling o pagpanalo ng ruling ng Pilipinas? Kasi ang nangyayari diyan, sinabi lang ng UN na Pilipinas yung nanalo. So, anong gagawin? Wala naman sila sinabing kung ano yung magiging hakbang dapat ng Pilipinas. So, parang sinabi lang, sabihin nyo sa China na sa inyo namin ibinibigay yung panalo ng ruling ng UN tungkol dyan sa issue nyo sa West Philippine Sea. Ang problema, ayaw nga tanggapin ng China. So, anong gagawin ng Pilipinas? Diba? Kaya ba ng Pilipinas na obligahin ng China? So hindi. Ang ginawa ng China, nagmatigas sila na hindi nila i-honor yung ruling ng UN na yan. So, anong gagawin ng Pilipinas? Hindi naman natin kayang tapatan yung pwersa ng China. Wala namang taga-international community na nag-uudyok o nag-uutos sa China na ibigay na sa Pilipinas yung mga isla na sinasabi na dapat sa Pilipinas. Diba? Hindi nga nila mapagbawalan yung China na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang nangyayari, kahit sabihin ng Pilipinas yan, maghahain tayo ng diplomatic protest sa China, bali wala. Hindi naman nila binibigyan ng importansya yung mga diplomatic protest natin. So, yun lang naman yung punto ko doon. Wala na, kahit ako gusto kong i-insist, nanalo tayo dyan sa sinasabing arbitral ruling na yan. Pero ang tanong nga dyan, paano natin kukunin? Diba? Paano? Parang, halimbawa, ganito sa barangay, diba? Sa barangay dito sa atin, na may pinagtatalunan kayo sa bagay. Pag sinabi ng barangay na, kay Pedro yung pwesto na yan. So, ang mag-i-implement ng barangay, diba? Pwede silang tumawag ng pulis kung ayaw sumunod ni Pedro. So, ganun dapat ang nangyayari. Ang nangyayari dito kasi sa arbitral ruling, sinabi lang ng barangay na, sa'yo yung pwesto. Bahala ka na dyan, kunin mo sa kanila. Sinabi mo na rin ng Pilipinas na ayaw ka ibigay ng China. Sabi lang ng UN, insist sa China na sa inyo yan. So, ano magagawa ng Pilipinas? Diba? Ito nangyayari. So, kontrolado pa rin ng China. So, balik tayo dito sa issue na to na yun nga, nag-anniversary na yung arbitral ruling at yun nga, may nag-arali na naman tungkol dito sa arbitral ruling at pagmasdan nyo maigi yung balitan to, kung ano yung mapapansin at ano mapupunan ninyo. So, tuloy natin itong balitan to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin natin itong balitang to. Nabayan ng fierce protesta ng ilang grupo ang ika-8 anibersaryo ng Hague ruling sa West Philippine Sea. May panawagan din sila sa sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Yan ang sigaw ng West Philippine Sea Advocates sa kanilang protesta sa Boy Scout Circle, Quezon City kaninang umaga. Pinangunahan nga ng grupong Tingnan nyo yung tema ng pag-aralin nila is yung tungkol sa West Philippine Sea. So bakit dyan kayo mag-arali sa
Quezon City, hindi doon sa Chinese Embassy. Diba? Dapat doon kayo mag-rally. Hindi dyan sa Welcome Rotonda. Diba, napakalaki ng, ewan ko kung saan nila, paano nila naisip na dyan sila mag-rally. Ang issue nila is West Philippine Sea. At ang kino-call out nila ng attention dito is yung China. Dapat doon sila sa Chinese Embassy mag-protesta, o kaya pumunta sila doon sa West Philippine Sea kung saan nakatayo yung mga punasan yung mga barko ng mga incheck, doon sila magprotesta, hindi dyan. Hindi yun yung tamang venue eh. Napansin nyo ba? O nakakukuha nyo ba yung punto ko? Diba? Kung ang issue nyo yung China, doon kayo sa Chinese Embassy or doon kayo sa West Philippine Sea. Hindi yung dyan kayo ang tatapang nyo dyan na magsisigaw dyan, wala naman dyan yung mga incheck, wala naman dyan yung mga Chinese Coast Guard. Diba? Alam niyo yung pagiging makabayan talaga sa panahon yan, napakalayo na eh. Wala na sa hulog, kumbaga. Tulad yan, ano na to eh, parang pamamlastik na lang yung pagiging makabayan. Masabi lang na makabayan, sisigaw-sigaw ka sa kalsada, piling nila makabayan na sila. Malaki na itulong nila, nagsisigaw dyan sila sa kalsada. Kung titingnan nyo naman, mali naman yung venue nila. Kasi wala naman dyan yung Chinese Embassy na ikino-call out nila yung attention. Wala naman sila sa dagat. Diba? Dapat pumalaot sila roon. Tingnan natin yung tapang nila, itong mga aktivistang to, para malaman nila kung ano yung kinaharap na problema ng mga sundalo natin, ng mga Coast Guard natin, dun sa West Philippine Sea. Diba? Para, alam niyo, madali lang kasi magsabi na na magsisigaw ng ganyan. Ang problema nga kasi, ayaw matanggapin ng China yung inilalaban natin. Kasi nga, nakikialam yung Amerika. Diba? Ang gusto naman ng China dyan, pag-usapan, dapat labas yung Amerika. Mag-usap lang, dalawang bansa lang, Pilipinas at China, dapat labas kung sino man yung gusto manghimasok pa dyan, tulad ng Amerika na yung mahilig bumulong kasi yan mahilig magbuyo. Yung nga lang kasi, problema, yung Pangulo natin ay nagpapabuyo sa Amerika na hindi natin maintindihan bakit ganun. Ito at akbayan na nag-organisa kamakailan ng supply mission para sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Isinabay ang kilos protesta sa ika-8 taong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Hindi kinikilala rito ang 9-dash line o ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Pero sa kabila ng arbitration ruling, patuloy pa rin ang mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na riyan ang namataang monster ship ng China sa Escoda Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay posibleng ipinadala para lang manakot. Pero hindi raw dyan magpapatinag ang Pilipinas. Hindi po kami natatakot. Ang tapang, hindi sila daw natatakot. Pero tandaan nyo, pag nagsimula ang gera, baka din yung makita yung mga pagbumukha nitong mga aktivistan ko, hindi nyo mapapahawak ng barilya. Nasasabihin nga, obligation nyo na ito tumulong sa pakikipag-alaban pagdating ng gera. Hindi nyo makikita yung mga yan. Matapang lang yan, magkukuda dyan. Pero hindi yan yung sasabihin nyo na pupunta mismo sa war zone, sa battlefield para makipaglaban, para ipagtanggol yung bansa natin. Sigurado ako, hindi yan nahawak ng armas para lumaban. Ang sasabihin niya, hindi namin obligasyon lumaban, makipagbakbakan dyan. Trabaho yan ng mga militar, trabaho yan ng kapulisan. Diba? Yan yung tinatawag na makabayan. Yung pagmamahal sa bayan nila is puro kuda lang. Walang laban ang monster ship sa milyon-milyong mga Pilipino at mga member ng international community na nagkaisang tumindig. Saan yung international community sinasabi nyo nga tumitindig? Meron na bang barko ng ibang bansa na pumunta dyan para sabihin sa China, hanggang dyan lang kayo? Meron na bang barko ng Amerika, lalo na Amerika, na may pinadala na ba yung American barko dyan para harangin yung mga barko ng China? Nga, nangyari na yung mga binobomba ng water cannon ng mga barko natin. Andyan na yung sinira yung mga barko ng Navy natin.
Asan ng Amerika? Asan yung sinasabi ng international community na inaasahan ng gobyerno natin ng Pilipinas na tutulong? Wala. Nga, kain bubong. Diba? Tapos sasabihin nyo na hindi natatakot ang mga Pilipino kahit pa monster ship yan. Sige nga, pumunta nga kayo ng West Philippine Sea nang maramdaman nyo yung tensyon na nararamdaman ng mga sundalo natin kapag sila pinalilibutan ng mga Chinese Navy, Chinese Coast Guard nila. Diba? Pag binobomba na sila ng tubig. Sabihin na, tiyan natin yung tapang ninyo, sumama kayo sa resupply mission nang hindi kayo sa kaba. Na ipaglaban ang karapatan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address, hiling naman ng mga grupo kay Pangulong Bongbong Marcos magkaroon ng mas malinaw na plano ang pamahalaan kung paanong tutugunan ang anilay harassment at pang-aatake ng China. Pati na Diba? Pansinin nyo, nakikiusap sila kay Bongbong Marcos na magkaroon ng matibay na polisiya. Ang layo ng mga panahon ni Pangulo Duterte. Itong mga aktivista ay talagang very wild, na talagang galit na parang gustong manakit. Na ang sigaw, paalisin kagad si Duterte. Tanggalin sa pwesto kung ano-ano mga sinusunod na effigy, kung ano-ano mga, alam niyo, yung mga batikos. Pero ngayon, pansinin nyo, wala kayong maririnig na sumisigaw sa mga aktivista na Bongbong Marcos resign. Hindi ba kayo nagtataka? From day one pa lang nung pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, napakatahimik itong mga aktivista to. Napakatahimik na oposisyon ng mga dilawan na hindi mo maririnig na talagang bumabati ko sila. And yet, kiniklaim ng mga dilawan, sila ang tunay na oposisyon. Pero hindi mo nga maaninag, hindi mo marinig yung boses nila sa pagbati ko sa mga polisiyang ginagawa ng administrasyon Marcos. Unang-una dyan, yung Maharlika Investment Fund. Diba? Asa ng oposisyon na sinasabi nila na tumitindig para labanan daw yung mga polisiya ni Marcos. Walang nagsalita tungkol doon. Mga Duterte lang ang pumuna. May pumuna ng konti sa Senado. Diba? Pero hindi ganun katindi yung pagpuna nila. Ang nangyayari, naipasa yung Maharlika Investment Fund na medyo pinospond lang ngayon ni Bongbong Marcos kasi nga umingay yung mga Duterte dahil nga dun sa palagay nila mali yung pag-i-invest ng gobyerno dyan sa Maharlika Investment na yan dahil sinasabi nga ng gobyerno natin ngayon, wala raw pera yung gobyerno natin pero kaya maglabas ng bilyong-bilyong pera, bilyong-bilyong piso para mapondohan yung Maharlika Investment Fund. Asa na oposisyon? Andiyan yung People's Initiative na pagpapalit ng saligang batas natin na itinatago pa ng Kongreso. So kung hindi pa nag-ingay yung mga Duterte patungkol dyan sa pagpapalit ng saligang batas, malamang naisahan na tayo nila Bongbong Marcos na palitan yung konstitusyon natin na hindi natin alam. Asan ang oposisyon? Asan yung mga aktivistang yan? Wala. Wala tayong narinig. Ilang tanong, bakit? Bakit ang tahimik ng mga to? Pero ngayon, nagpakita nga pero malumanay. Nakikiusap kay Bongbong Marcos na pagtuunan ng pansin yung problema sa West Philippine Sea. Hindi nila inuobliga. Masyadong malamya yung kanilang mga statement pagdating kay Marcos. Diba? Nakakapagtaka. Ano bang, sige, sabihin natin, ganyang kagaling si Bongbong Marcos. Nagamit niya yung kanyang unity power para pag-isahin, iwasan napalambot niya itong mga aktivista. Pero, yung mga aktivista na yan, panahon pa ng tatay niya, talagang lumalaban yan, tumitindig yan sa mga maling polisiya. Bakit, tanong natin sa inyo, yung mga pinagagawa ba ngayon ng administrasyon, tama ba sa polisiya? Diba? Lahat ba ng ginagawa nila, tama? Diba? Hindi naman May mga sablay din na yun dapat binabatikos ng mga, sabihin natin, oposisyon ng mga aktivistang to. Pero ngayon, ano nangyayari? Tahimik, nakikiusap, malamya, ang tatapang pagdating sa West Philippine Sea, pero dalhin mo yan doon, mag-iiyakan yung mga yan. Diba? Grabe yung nangyayari ngayon. pakanan ng mga Pilipinong mangingisda.
siya nagsabi mismo that the Philippines needs to do more in terms of protecting our Filipino fisherfolk. We'd want to see a plan pagdating sa State of the Nation address on how the Philippine government can support the Filipino fisherfolks and our Filipinos in protecting the West Philippine Sea. Hiling din ng grupo, Poprotektahan nga daw West Philippine Sea dahil nga yan yung may pangako ng Amerika sa atin. Yan nga yung pinangako kay Bongbong Marcos na kapag daw ginera tayo ng China, tutulong sila. Nasa likod lang daw natin ng Amerika. Pero nangyari, di ba, nagkaroon na ng water cannon attack sa West Philippine Sea. Nga ang Amerika, nga yung international community. Andiyan na yung sinira, pinasok na yung barko natin, yung mga inflatable boat natin. Kinuha na ng gamit, kinuha na ng baril. Ano ang Amerika? Nga pa rin. Yung international community, nga rin. Walang tulong na nakuha ang Pilipinas. Oh, di ba? Ano pa yung hinaantay nyo? Ano, di ba? Ewan ko. Kung nagigit nyo yung point ko na napakalam niya nitong mga aktivista to, hindi gaya nung panahon ni Pangulo Duterte na halos buwan-buwan, linggo-linggo, nasa kalsada at sinisigaw, Duterte alis. Duterte resign. Pero ngayon, hindi mo maririnig sa mga bunganga nila na Bongbong Marcos resign. Pagkos, nakikiusap pa sila kay Bongbong Marcos. So napalambot sila ni Marcos, hindi natin alam kung anong magic yung ginawa ni Bongbong Marcos dito para palambutin itong mga aktivistang to. deklarang West Philippine Sea Day ang July 12. Una nang naghain ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros para maideklara ang July 12 na National West Philippine Sea Victory Day. Nagbabalita mula sa Frontline. Ako hindi na ako pabor dyan sa yung pagde-declare pa ng West Philippine Sea Victory na yan. Masasabi nyo lang kasi na victory yan kung nakuha natin yung ating gustong makuha. Ano yun? Yung kalayaan natin sa West Philippine Sea. Hanggat ang naguruling dyan, yung China, sila yung may control ng West Philippine Sea, hindi natin pwede i-claim na nanalo tayo. Bagkus lalo pang lalo pang humirap yung sitwasyon natin dyan. Bakit? Hindi nakapangisda ng maayos yung mga mangingisda natin dahil hinaharang na sila ng mga incheck. Yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre, hindi na nakakapagpadala ng maayos dahil nga hinaharang din ng mga incheck. So, anong victory ang pwede natin i-claim dyan? Oo, sabi natin, nakuha natin yung victory sa papel lang. Pero ang tanong, paano natin i-implement? Sino mag-i-execute? Yan ang tanong doon. Hindi natin pwede i-claim. Halimbawa, kahit naman sabihin natin na, halimbawa, di ba, sa lupa dito sa Pilipinas, ikaw yung may-ari ng may lupa. May ibang nakatayo mga establishment niya. At sinabi ng korte, ikaw yung nanalo. Tapos nagkapil sila. Tapos hanggang ngayon, hinihirin pa rin. Pwede mo bang sabihin na ikaw yung may-ari at nanalo na dahil nung unang desisyon ay ibinigay sa'yo? Eventually, nag-file ng counter yung kabila at dinidimig ulo yung kaso. Pwede mo ba i-claim na hindi ako na yung nanalo eh? So hindi pa rin. Hanggat di mo nakukuha yung gusto mong makuha, hindi mo pwede sabihin nanalo ka na. So same thing din dito sa sa West Philippine Sea. Hindi porket sinabi ng UN arbitral na yan na ikaw yung nanalo, hanggat di mo nakukuha yung gusto mo, hindi mo nakokontrol yung exclusive economic zone ng Pilipinas na iginigit natin, hindi natin masasabing tayo ang nanalo. So problema pa rin yan hanggang ngayon dahil kontrolado pa rin ng mga incheck. So tingnan natin sa susunod, itong sa darating na zona, kung ganyan pa rin yung kalamya itong mga aktivista sa pagbatikos ni Bongbong Marcos. Kasi feeling ko mukhang hindi ganyan ka tindi or baka malamya rin. So magpapakita lang sila ng pwersa ron para ipakitang hindi sila pumapabor kay Bongbong Marcos para lang sabihin nag-rally sila, pero parang pakitang tao na lang yung gagawin nila dyan. Kasi nga mukhang nabusalan na itong mga kaya sumisipsip na sa administrasyon dahil meron silang nakukuha pakinabang. So yun ang titingnan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.